For weeks, Governor Walz and the Mayor Jacob Fry and other elected Democrats were spreading lies about federal law enforcement officers who are risking their lives daily to remove the worst criminal illegal aliens from our streets. Matapos ang pamamaril na ikinasawi ng ICU nurse na si Alex Preti noong Sabado sa Minneapolis, direktang tinukoy ng White House ang Democratic official sa Minnesota na siya umanong nagkakalat ng maling impormasyon laban sa mga federal law enforcement officers. Ayon sa administrasyon, ang mga pahayag ng local officials ay nagdudulot ng pagkawalan ng tiwala sa mga operasyon ng Immigration and Custom Enforcement sa panahong anila'y humaharap sa mga panganib na misyon para ipatupad ang immigration law. Ngunit sa panig ng mga nagpoprotesta, ang insidente ay itinuturing na labis na paggamit ng puwersa. Lumabas sa mga video na kumalat online na walang hawak na baril si Preti nang siya ay bumagsak sa lupa matapos barilin ng ICE agent. Salungat ito sa mga naunang pahayag ng Department of Homeland Security. Una nang ipinahiwatig ng DHS na si Preti ay posibleng isang domestic terrorist, bagay na mariing tinutulan ng kanyang pamilya at ng mga lokal na opisyal at nanawagan ng malawakan at malinaw na investigasyon. Sa gitna ng lumalaking galit ng publiko at patuloy na mga protesta sa Minneapolis, New York at iba pang mga lungsod, kinumpirma ng White House na direktang nakausap ni President Donald Trump si Minnesota Governor Tim Walz. It is President Trump's hope and wish and demand for the resistance and chaos to end today. That's why President Trump spoke with Governor Walz directly this morning, and he has outlined a clear and simple path to restoring law and order in Minnesota. Ayon kay Levitt, nagbigay ang Pangulo ng 3 pangunahing hakbang para sa estado ng Minnesota. Una dito ang agarang pag-turnover ng illegal aliens na may kasong kriminal sa federal authorities. Pangalawa ang kooperasyon ng lokal na pulisya sa mga aresto. At ang aktibong tulong sa paghuli sa mga wanted na illegal immigrants, lalo na sa mga nasasangkot sa marahas na krimen. Sinabi pa ng White House na nagkaroon ng positibong resulta ang usapan ni na Governor Walz at Trump. Bilang bahagi ng de-escalation, sisimulan na ng administrasyon ang pag-aayos ng deployment ng immigration agents sa estado, kabilang na ang pag-pull out ng ilang militar sa mga hotspot ng protesta. Look, again, this incident remains under investigation, and nobody here at the White House, including the President of the United States, wants to see Americans hurt or killed and losing their lives in American streets. Patuloy naman ang panawagan ng Democrats at human rights groups na panugutin ang ICE at prepasuhin ang taktika ng immigration enforcement. Ngayon din ang banta ng isang panibagong government shutdown dahil sa tunggalian sa pondo ng Department of Homeland Security. Sanicos, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.